Hello mga tutut ka-DIY, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. On this episode ay ating pong pag-uusapan na step by step na pagko-convert natin sa bearing. Ito pong ating electric fan motor. Alright, at ito po mga parte ng ating pong electric fan motor. Ito po yung ating dinamo. Ito yung ating shop. Yan, meron pong initial na nilagay tayo ng mga washer dyan. Ang tawag po dito sa kabungang ito ay rotor at ito po ang shaft na mayroon po 8mm diameter. At ito po ang front cover, mayroon po siyang thread. Aluminum po siya. Ito po ang ating armature winding. And then yung rear cover, aluminum rear cover, ang capacitor at ang ating pong gearbox. Alright. Now, ang ating pong ipapalit sa ating busing ay ito pong mga parte na ito. Kasama po itong fan spacer. Ayan po, dalawa yan. Spring po natin. Ayan po ang kanyang mga sukat. Dalawa po ang gagamitin natin. Mag-ibang sukat po yan. Isang 12 at isang 13mm. Ang haba. Ito po ang ating pong gagamitin na bearing. MR148 po siya. At yan po ay branded. Branded na po binili ko para po mas maganda ang performance. Now, step number 1 po, ang ating pong gagawin ay dito muna sa may rear side. Tayo po maglalagay ng ating pong mga spacer, washer at spring. Ay, may initial na po tayo na washer dyan, 1mm po thickness niyan. At ito pong fan washer. May mahaba po niyan, pero ito ay 10mm lang. At yung mahaba ay 15mm. Kung 15mm gamitin, 10mm po gamitin nyo na spring. Alright. So, kabit na natin itong ating pong fan washer. And then, itong ating spring. 13mm po ang length niyan. At itong ating bearing. Yan. Medyo may luwag po yung bearing natin. Kasi po hindi nakadesign yan sa bearing, sa busing po. Kaya lagyan natin ng glue yan mamaya. Okay? So, ang total po niya ating ginawang spacer ay 24mm. So, ito naman po sa kabila. Sa may front, may dalawa na po siyang washer. So, 2mm po yan. So, ito po ang harapan ay lalagyan natin dito sa tabi ng washer. Okay. And then yung spring po, sunod natin spring. Yung spring po na yan ay 12mm naman po ang kanyang length. Nung coil length po niya. Then lalagyan na natin tong MR148. Saktong-sakto po sa butas yan ng busing hole. Pasok na pasok po sa loob. Yan po. So yan ang ating A, yan ang ating B. Dapat po yung A is equal to B para po masentro yung ating pong rotor sa stator. So 24mm din po yung ating pong A. Sa may harapan po. Okay, so po ito ang ating winding. Ingatan nyo pong tamaan pag ating pong i-assemble na. Kasi konting gas-gas lang po yan, matanggal po ang kanyang coating. At ito po, hawakan nyo mabuti, baka po mahulog o humiwalay. Magpuputol po ang winding niyan. So, yan po yung kanyang busing hole. Kapalitan po natin yan ng bearing. Dati po, busing yan. Yung busing nakalagay dyan. Tsaka flower lock. So, tinanggal na po natin yan. Palitan natin itong bearing. So, saktong-sakto nga po itong bearing dyan sa loob ng busing hole. Busing hole diameter po kasi ay 16. Bearing natin is 14. Yan po ang ating pong aluminum ring. At yan ang ating iron disc. Ito po. Tatapat po yung iron disc na yan sa stator. Ito ang ating pong aluminum ring. Dapat nakalabas po yan. Pagdating po sinetap. Ngayon po medyo nakalito pa yung iron core natin. Yung metal. Mamaya po, itutulak po ng spring yan. Pati spring dito, makakompress po yan. Tutulak po yan para gumitna. Gitnang-gitna po yan dahil pareho po yung A and B natin. 24-24, so pag tinulak po yan, gigitna na po yan. So, lagyan na natin tong front cover. So, tandaan nyo po, itong front cover, para malaman yung tamang setup nyo, ang magiging gap po niyan dito sa ating stator ay kumulang sa mga 15mm po. Yan po ang gap niyan. Ibig po sabihin magandang setup niyan. Magandang ang magiging strength niyan.
hindi aalog ang inyong bearing. Star D po ang magiging setup nyo. Ayan. Alright, kita nyo. Dapat lapat na lapat po yan. So makita nyo ating pong aluminum ring, kulay puti. Buksan natin ilaw yan. Yan na lang po nakalabas. Yung pong metal, nakagitna na siya sa stator. So maganda na po ang electric field niyan. O magnetic field, I mean. Kaya malakas pong ikot niyan, walang masasayang na lakas. Dahil gitna-gitna siya. Okay, yan po. Maganda po ang kanyang ikot. Yan ang freewheeling niya. Ang ganda. Walang sayad. At wala ding wobble o horizontal vertical movement. Wala po. Napaka-importante po niyan sa bearing setup para hindi po umingay. Okay. So i-fix na po natin siya. Alright, higpitan po natin buti. Importante po mahigpit po yan para po maganda alignment at hindi po umingay pag tagal. Okay. So yan po, yan ang ating motor. Yan ang setup natin. Kung gusto nyo pa medyo pitik-pitikin nyo o pokpokin nyo ng konti yung stator para pong setup ng bushing ba, para po masentro lalo ang ating mga bearing at gumanda lalo ang ikot niya, yung freewheeling niya. So bago nyo po ilagay itong ating gearbox sa likod, gearbox po natin ilagay dyan at yung ating capacitor dito sa may banda itas, kailangan i-glue muna natin. Huwag nyo ilagay kagad yan, hindi nyo pa nag-glue. Alright, kasi importante po ang glue sa setup dito sa ating bearing conversion. Kung wala po yan, maiingay po yan. Yan po yung bearing natin. Tingnan po, natalsikan pa ako nung aking glue. Yan, sa kamay. Nakakapit pa sa kamay ko yung glue na tumalsik kanina. So ito po ating glue. Ordinary glue lang po yan. Nabibili sa mga tindahan. Okay, test natin. Kung hindi nagbabara, hindi makita, dito natin i-test. Okay, yan. Liquid po yan, para pong tubig yan. Halos hindi nyo makita po yan sa pag nilagay nyo, kaya huwag kayong pindot ng malakas at baka maglawa po doon sa loob ng bearing, ay pati po yung ball ng bearing ay mag-glue. Nako, iingay po yan. Yan. Dadali na po yan doon sa loob. Doon po sa may inner ring, tsaka shaft. Bilang na po tayo. Maganda po ang ikot niyan. So walang sabit. 1, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Okay. Tuyo na po yan. Pwede na po natin ibaligtad. So check uli natin. Baka nagbara na naman po sa butas. Bilis po magbara yan eh. Mainit kasi ngayon. So tamang-tama lang po ang dami ang ating ilalagay. Huwag masyadong marami dahil magbabaha po dun sa loob. Baka pati yung ball nga ng bearing ay malagyan. Nakita nyo, aagos po yan eh. Tubig po yan, parang tubig. Ayan, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Okay, tuyo na po yan. Okay, so walang sabit, walang ingay. Maganda pa rin ang ikot. Okay. So, ilalagay na po natin itong gearbox para po nakita nyo yung forma niya. At makita nyo rin po na ganun pa rin po magiging ikot niya kahit may gearbox po tayo. Alright, yan po nakabit na at ang ikot po niya pareho pa rin. So, wala pong pagbabago. At maganda pa rin po ang kanya pong freewheeling. At ayan po yung bearing natin. Yan po yung kinabit natin bearing. So, atin na po natapos ang ating pong conversion. So,
Sana po ay may napulot kayo sa ating pong video sa araw na ito. At hanggang sa muli, bye-bye and God bless us all. Ingat po tayo palagi. Paalam!